Huli ang isang kumadronang nagbenta umano ng sanggol online. Ang biktima sinabing kailangan niya rin daw mabawi ang mga ginastos sa sanggol na iniwan umano sa kanya. Balitang hatid ni John Consulta. Sige, diretso mo lang. Nasa kote ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa ang isang kumadronang bit-bit pa ang ibinebenta niyang sanggol. NBI po kami. That's NBI Ay, baby sir. Sinubukan pang magpaliwanag ng komadrona pero ibinigay rin niya sa NBI ang baby. Oo, ganito na sir na. Sige po. Mabilis na umaksyon ng NBI nang makatanggap ng impormasyon mula sa cyber tip ng Department of Justice ukol sa pagbebenta ng suspect online ng kakasilang pa lang na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and is offering to sell the baby for 25,000. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang komadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Nung tinanong namin kung paano yung process, doon niya sinabi na siya na yung pipirma sa birth certificate dahil siya ay yung komadrona at siya na rin yung magpaparegister. So mapapangalan na yung bata doon sa amin na mag-aampon. Giit ng suspect, may baby na iniwan sa akin, gusto kong ipaampun. Wala naman po akong alam na hindi yan na pala babalikan. Kaso po yung mga ginastos ko, need ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuhanan ng income. Ginastos ko po talaga yun sa bata, yung kinukuha ko. Dagdag pa niya, sinabi raw ng ina na ayaw nito sa bata. Hindi rin daw niya alam ang pangalan at address ng ina. Hinahanap po namin yung nanay. Kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect. Ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation, Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Pwede pa namin additional case ay kakasuhan namin ng simulation of birth under the revised penal code. Sa investigasyon ng NBI, maraming bentahan online ng mga sanggol na ipinapalabas na adoption pero hindi ito dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa DSWD, kung nais ipaampon ang isang bata, pwede itong idulog sa kanila. Tinitrace nila ang pamilya ng bata at kung makitang hindi nila kayang alagaan ng bata, handa ang kagawaran na alagaan ito at hanapan ng mag-aampon. Nauna lang nanawagan ng DSWD sa publiko na i-report ang mga Facebook page na nagbebenta ng mga sanggol. Ang pagbebenta ng mga sanggol ay labag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Maaring parusahan ng mula 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multa na aabot sa 5 milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito. Ayon sa National Authority for Child Care, mula sa mahigit 20, 7 Facebook groups na lang na sangkot sa iligal na bentahan ng mga sanggol ang aktibo sa ngayon. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.